Ang Google Ads Conversion Tracking ay isang napakahalagang tool para sa mga digital marketers na gustong i-measure yung effectiveness ng kanilang advertising campaign. Sabi nga nila, what you cannot measure, you cannot scale. And by tracking conversions, you can determine kung ano yung mga ads na nagdadrive ng valuable conversions o customer actions such as purchases, sign-ups, downloads, and even leads. And in this tutorial, ipoprovide ko yung detailed guide on how to set up Google Ads Conversion Tracking. By the way, ako nga pala si Carlos Ubado and I've been doing freelancing and digital marketing for the past 12 years. And in this video, ipapakita ko sa inyo yung tamang proseso para wala kang kaba, wala kang duda, sigurado kang tama yung setup mo ng Google Ads Conversion Tracking. Okay, so ang unang-una nating gagawin is to sign in sa yung Google Ads account and then magke-create tayo ng conversion action. So within your dashboard, punta ka lang sa goals, click mo yan. And dito, click natin tong create conversion action. Tapos, website yung piliin natin. Tapos ilalagay natin yung website domain dito. Pagkalagay natin ng website domain, press natin yung scan. Tapos, pwede nating piliin yung category dito, kung ano yung gusto nyo, kung anong type ba yan, purchase ba yan, submit a lead form, pwede ring request quote or sign up. Depende na yan sa objective mo at sa kung ano ba yung business type na meron ka o yung client mo. Tapos yung event type. So that is one way of doing it. Another way at yung paborito ko ay itong manual. So add a conversion action manually. So i-click natin yan. Tapos dito pili ka ng category. So ganun din siya, similar, sign up, quote o lead o purchase, kompleto yan. Tapos lagyan mo ng conversion name. Tapos dito usually pagka e-com, lagyan mo siya ng conversion value. Sa lead generation, hindi ako gumagamit ng conversion value unless meron ng average order value si client mo. Halimbawa, ang niche nyo ay roofing at alam niya na yung AOV. Again, ang ibig sabihin ng AOV ay average order value. So, pwede mong lagyan na ng value yan. Medyo kailangan mo lang ng konting computation yan dahil sa ipa-factor in mo yung closing rates. Halimbawa, sa 10 leads, isa yung sigurado na nako-close. So, kada lead na pumapasok, may value na ngayon yan. Pero kung wala pang ganun si client mo, dito lang tayo sa don't use a conversion value. Tapos, ika-count natin lahat ng mga conversions. Tapos, lahat na ng default settings magiging as is. So gusto nating as is yan. Tapos click done. Okay, once na-click natin yung done, babalik siya dito. Tapos save and continue lang tayo. Tapos isi-set up na natin yung ating conversion tracking code. Para magawa natin yan, click natin tong see event snippet. And dito, i-copy natin yan. So dalawang options pa pala by the way, no? May page load tsaka click. So, pwede mong i-trigger na pag kiniklik niya yung button, for example, i-count mo as conversion, pwede rin na once na mag-load yung page. Ang preference ko is pag nag-load na yung page, tsaka lang matitrigger yung conversion action. So, saan natin ilalagay ito? Usually sa confirmation page. Pwede mo rin tawagin yan na thank you page. So, i-copy natin yan and then punta tayo dun sa website. So, ito, depende na rin sa CMS na ginagamit mo, no? Ako, I prefer using WordPress. And maraming plugins para ma-insert mo tong code na to. Ang ginagamit ko is WP Codebox. So, dito, this is an actual website na meron ng existing, no? Kaya nakikita nyo, meron na akong tag, no? So, dito, lalagay ko lang GA event snippet. Yan. Tapos, HTML tayo. And then, sampal lang natin dyan yung code. Tapos, pipiliin mo kung saan siya magpapakita. So, ito, by default, everywhere. So, sa lahat ng pages ng website. So, pag nagawa mo na yung confirmation page, lead, sign up, o quote confirmation page, pipiliin mo siya dito. Okay? Custom.
Tapos pipiliin mo kung ano dito yung page na yon. So dito, piliin natin yung page URL tapos ilagay mo lang, copy and paste mo yung page nung iyong lead or order confirmation page kung e-commerce yung ginagawa mo. Tapos save and close and you're done dun sa event snippet. And meron pang next step yan actually, yung global site tag. So para kunin yan, balik tayo dun sa Google Ads dashboard natin. Mon, again, paki-hide tong mga to, no? Yung mga traces ng brand. Ito yung tab, paki-hide na lang lahat yan para hindi makikita. So dito sa conversions, hanapin natin yung ginawa natin tapos click natin yan. And then dito sa tag setup, click natin tong install the tag yourself. So dito mo makikita yung global tag niya. So i-copy mo lang to and then balik ka uli kung anong CMS yung ginagamit mo. Tapos create ka ng bagong snippet. So for example, this is a new one. GA global tag. Okay? Tapos paste natin dun. Tapos yung condition niya is sa lahat ng pages siya gagana. And then all we have to do is click save. Okay, so na-install na natin yung global tag and yung event snippet na-install na rin natin dun sa ating confirmation or thank you page. And the magiging last step natin is i-test at i-confirm na gumagana yung ating conversion tracking sa website. So paano natin gagawin yan? Punta ka sa Google Chrome at i-install mo tong Tag Assistant. Ito, yung blue icon na yan. Pakita ko na nga sa inyo kung paano. Chrome. Actually, puntahan na lang natin yung mga extensions ko. Ito siya, Tag Assistant. So, type nyo lang sa Google Chrome para ma-install nyo yan. Tapos, balik tayo sa Google Ads dashboard. So, ito, back natin. And, to troubleshoot natin. So, pag kinontinue mo, ang mangyayari is ibabato ka niya dun sa parang simulation. So, dyan ilalagay mo yung website. Tapos, gagawin mo yung mismong conversion action. So, kung e-commerce ka, talagang bibili ka, pero make sure na naka-sandbox ka, no? Para hindi talaga totoong purchase. Parang simulation lang siya. Kung may lead form ka dun sa site, magsa-sign up ka para ma-trigger yung mismong conversion action para ma-confirm na gumagana na yung iyong conversion tracking. So, sobrang dali nang sundan yan. Actually, lagay mo lang dyan yung website o yung landing page, tapos connect, and then it's very easy to follow. So, ganun lang mag-install ng Google Conversion Tracking. Pag okay na siya at nagkakaroon ka ng conversions dun sa campaign, makikita mo na siya dito. And also, pag pumunta ka sa actual campaign, as you can see here on my screen, yan, lumalabas yung conversions. Saka kung magkano yung conversions, kung ano yung conversion rate, o yung mga costs. Dahil yan sa tamang implementation ng conversion tracking. Kung marami kang nakuha sa video na to, sigurado ko sa'yo na marami ka ring mapupulot sa video na to dahil nagbigay ako dyan ng maraming tips and insights that will help you take your Google Ads account to the next level.